Naisip ko na kahit anong problema, dapat hindi tayo sumusuko. Kasi habang may buhay, may pag-asa naman, di ba? Ako po si Erickson Castañeda na mas kilala bilang Marco. 33 years old, nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan, founder ng Ride It. Nagsimula si Ride It noong January 2020. That time wala pang pandemic. Yung time na yun, wala kami nakikitang ibang delivery sa Bulacan. Kaya doon pumasok yung idea na gumawa kami ng delivery. Ang problema lang yung time na yun, wala kaming kapital para makapagpagawa ng mobile app. Kasi malaking pera ang kailangan bago ka makapagpagawa ng ganon. Kaya umisip kami ng alternative way kung paano makakapag-operate ng walang mobile app. Hanggang yun, gumawa nga ako ng Facebook page tsaka Facebook group. Doon nag-join si customer, si rider, pati yung mga stores na naging partner namin. Doon din nagpo-post kung ano yung tinda nila. Parang naging ano siya, ayun yung marketplace ng Ride It. Yung ipinost ko na sa social media si Ride It, may mga nag-PM sa akin na kakilala, kaklase, na naging interested naman. Gusto rin nila maging rider. Kaya sila yung mga nakatulong ko, yung nagsisimula pa lang si Ride It. Then dumating na yung pandemic, doon na dumami yung riders. Karoon ng riders sa Marilao, sa Santa Maria, Bukawi, Maykawayan, Balagtas, Malolos, Pulilan, Baliwag. Ayun, nagkaroon na lahat ng riders doon. Then, hindi ko inaasahan, may mga tumawag sa akin na malls, milk tea shop, restaurant, fast food, para makipag-partner. Malaking bagay yung naging partner na namin yung mga malls sa Bulacan. Kasi, hindi na kailangan magbayad ni riders sa parking. Meron na kaming free parking. Meron na kaming priority lanes sa mga stores para mas mabilis na yung transaction, hindi napipila si rider. Nagkaroon na rin ng mga advance order. Nagbigay din yung mall sa amin ng Riders Lounge. Mas maganda kasi doon nakakapagpahinga si rider, malamig. Then pwede rin sila mag-charge ng cellphone nila doon pag lobat na habang naghihintay ng bookings. Yung nagkaroon ng pandemic, ayun yung tingin kong naging advantage ng delivery service. Kasi since hindi makalabas yung tao, kailangan nila ng delivery para sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Doon na dumami yung customer. Marami nang nagpapadeliver yung time na yon. As in, sobrang dami talaga. Halos araw-araw, ang laki ng kinikita ng mga riders ko noon, buong Bulacan. Nagsimula yung struggle nung 2021, yung natuto na ako magsugal. Nakalimutan ko lahat ng plano ko, lahat ng pangarap ko sa Ride It, yung mga ginagawa ko nung una. Focus ako sa ibang bagay. Naghanap ako ng mas mabilis na pagkakakitaan na mali pala. Hanggang yun, naubos lahat dun yung pera. Tapos nagkautang-utang ako. Ang hirap ng pakiramdam nun kasi alam mo yung pakiramdam na gusto mo magbayad pero wala kang maibayad. Maraming tao naniningil sa akin. Yung natuto na akong magsugal, nakalimutan ko na yung mga pangarap ko, yung mga gusto kong gawin para sa Ride It, na natuon sa ibang bagay. Kala ko mas mabilis akong aangat yung nagsugal ako kasi ang bilis ng pera. Hindi ko alam, doon pala ako babagsak. As in, bumagsak ako ng husto. Naubos yung pera, hanggang sa nagkautang-utang pa ako. Sobrang na-disappoint ako tapos hindi ko matanggap yung mga pangyayari. Talagang dumating ako sa point na muntikan na ako magpakamatay. Hindi na ako lumalabas ng kwarto. Sobrang na-disappoint ako sa sarili ko, sa ginawa ko. Hindi ko matanggap. Unang-una, nakikita ko yung pamilya ko. Hindi masaya kasi nakikita nila nawawalan ako ng pag-asa eh. Masakit para sa akin na nakikita ko yung mga mahal ko sa buhay na umiiyak, malungkot dahil dun sa mga nangyayari sa akin. Hanggang dumating yung araw na na-realize ko na wala nangyayari sa buhay ko, nasasayang yung oras. Then, humanap ako ng paraan kung paano uli makakabangon. Ginawa ko, nag-message ako sa mga artista, sa mga successful na businessman, pinropose ko yung Ride It. Hanggang isang araw, may nakausap akong tao na naging interested. Nakitaan niya ng potential si Ride It. Kung magkakaroon ng app, mas gaganda. Then, 1 week after namin mag-usap sa Messenger, nagkita kami ng personal sa isang mall. Doon na nagsimula na mag-start na i-build yung mobile app ni Ride It. Nilaunch namin yung mobile app nitong April 2022 lang. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung pagpapaganda namin para makumpleto yung app kung ano yung kailangan ng mga customer at riders para mas madali yung transaction. Mas maraming naging advantage yung nagkaroon ng app kasi mas madali nang makakapag-book si customer.
pag kailangan niya ng rider. Then, nandun na rin lahat. Nandun na yung menu, nandun na yung price, tsaka accurate na yung delivery fee. Hindi na nila kailangan magtanong kung magkano yung delivery fee. Alam ko yung hirap at sakripisyo ng rider kasi yung sinimulan namin yan, kami mismo ni Mrs. nagdi-deliver kami. Nandyan yung init, nandyan yung ulan, tapos pag minalas ka, nandyan pa yung disgrasya, di ba? Kaya alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagiging delivery rider. Kaya dapat ibigay natin sa kanila yung nararapat sa kanila. Ang mapapayo ko lang dun sa mga gusto magsimula mag-business, mag-focus lang kayo dun sa business na ginawa nyo. Then huwag kayo papasok sa sugal, kahit anong uri ng sugal kasi maaari ang makasira ng business mo. Hindi lang yung business, kundi yung pamilya mo, yung buhay mo. Sa lahat ng dumaranas ng problema, huwag kayo mawawalan ng pag-asa kasi may dahilan at plano ang Diyos kung bakit ka nilagay sa pagsubok na yan.